Minsan, kapag handa ka ng magsimula ng isang pamilya at hindi ka nagbubuntis, maaari itong magbigay ng kalungkutan at napakabigat na damdamin. At maaaring magsimulang magtaka kung ito ba ay isang medical na problema o kailangan ko lang bang maging mas matyaga. Hindi ka nag-iisa dahil isa sa 8 mag-asawa ang nahihirapang magbuntis. Batay sa mga pag-aaral at pananaliksik, narito ang mga posibleng rason kung bakit hindi ka nabubuntis. Ano nga ba ang infertility o pagkabaog? Ang pagkabaog ay tinutukoy bilang isang kawalan ng kakayahan na mabuntis pagkatapos ng isang taon na walang protektadong pakikipagtalik para sa mga babaeng wala pang 35 na taong gulang at 6 na buwang pakikipagtalik na hindi protektado sa mga babaeng 35 at mas matanda pa. Batay sa mga pag-aaral, narito ang mga medical na kondisyon na nakakaapekto sa infertility. Isa na rito ang mababang sperm count o abnormal na paggalaw o hugis ng sperm ng lalaki. Sa 30% ng mga kaso ng infertility, may problema sa sperm gaya ng mababang bilang o abnormal na paggalaw o hugis nito. Ang male factor infertility ay maaaring sanhi ng maraming dahilan, kabilang na ang trauma, mga kondisyong medikal tulad ng diabetes at hindi malusog na mga gawi tulad ng labis na pag-inom at paninigarilyo. Ang isa pang sanhi ay ang naka-block o damage na fallopian tubes na pumipigil sa pag-abot ng sperm sa egg ay madalas na sanhi ng pagkabaog. At batay sa mga pag-aaral, ang sexually transmitted disease ay isa sa mga nagpapataas ng risk sa fallopian tube obstruction. Hindi regular na hugis ng matris. Ang isang hindi regular na hugis ng matris ay maaaring maging mahirap para sa isang fertilized na egg na dumikit sa wall ng matris. Ang mga abnormalidad ay maaaring sanhi dahil sa scar tissue mula sa operasyon o infection. Ang susunod naman ay ang ovulation disorder. Minsan ang mga babae ay hindi regular at pare-pareho ang ovulation. Ang mga sporadic menstrual cycle ay maaaring sanhi ng mga kondisyon tulad ng PCOS, hormonal imbalances, o obesity. Ang susunod naman ay ang epekto ng stress. Normal lang makaramdam ng pagkabalisa kapag sinusubukan mong magbuntis. Ngunit kung ito ay nakakaapekto sa iyo ng sobra, ay mas mainam na pag-aralan kung paano ito i-manage ng mabuti. Alagaan ang iyong pisikal na kalusugan. Isa sa mga pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang stress ay ang pag-eehersisyo sa pamamagitan ng paglalakad, pag-jogging, o gardening o anumang bagay na nagpapasigla sa iyo. Pwede ding dumalo sa regular na therapy o counseling. At ang pagme-meditate ay isa pang karaniwang paraan upang ma-manage ang stress dahil nakatutok ito sa pagpapahinga ng isip. At pwede ring mag-keep ng journal. Ang journal ay makakatulong sa iyong kalusugang pangkaisipan at mapawi ang mga stressor sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagsusulat. Dapat ay isurround mo lang ang iyong sarili ng maraming good news hanggat maaari. Maganda ang epekto kung alam mong i-handle ang stress. Ito rin ay nakakabuti sa kahit anong yugto ng buhay mo. Ang edad ay isang pangunahing salik para sa mga kababaihan. Marahil ay narinig mo na ang pariralang, ang iyong biological na orasan ay tumitibok. Ang pariralang ito ay tumutukoy sa iyong fertile window. Ang mga kababaihan ay hindi maaaring magbuntis pagkatapos ng kanilang mga menstrual cycles. Kadalasan sa iyong 40s or 50s. Ang mga lalaki ay gumagawa ng sperm sa buong buhay nila. Ngunit ang mga babae ay pinanganak na may isang set na bilang ng mga eggs
na bumababa habang ikaw ay tumatanda. Ang kalidad at number ng eggs ng babae ay nagdi-decrease o bumababa throughout her lifetime. At ang bilis ng pagkawala o pagbaba ng bilang ng mga eggs ng babae ay bumibilis sa edad na 37. At sa edad na iyon ay napakahirap ng magbuntis. Aaring tinatanong mo sa sarili mo kung kailangan mo pa magpagamot sa infertility. Kung nahihirapan kang magbuntis, maaaring makatulong ang isang infertility specialist. Ang unang hakbang pagkatapos ng 12 na buwan ng pagsubok ng magbuntis o 6 na buwan kung ikaw ay 35 years old o mas matanda ay ang pag-schedule ng pagsusuri ng infertility. Kasama na rito ang multi-part assessment gaya ng eksaminasyong pisikal, pagsusuri ng semen o semilya, at pagsusuri ng matris at fallopian tubes. Kung ikaw o ang iyong partner ay may kondisyong medikal na nakakaapekto sa matris, fallopian tubes, sperm o ovulation, ay makipag-usap na sa iyong doktor upang makita kung dapat kang masuri ng mas maaga. Halimbawa na lang kung parehong alam nyo na ang fallopian tubes ay nakablock at kakailanganin mong magpatingin agad-agad sa isang infertility specialist bago pa man subukang magbuntis. At ang mga option sa paggamot ng infertility ay depende sa mga resulta ng iyong pagsusuri sa infertility. Merong ilang mga option sa paggamot tulad ng gamot sa ovulasyon. Ang mga oral or injectable na gamot ay nagpapabuti sa mga pattern ng ovulation o maaaring humimok ng higit sa isang egg na ilalabas bawat buwan. At ito ay nagpapataas ng possibility o posibilidad na magbuntis. Ang bawat mag-asawa at ang kanilang paglalakbay upang magsimula ng isang pamilya ay masasabing natatangi. Lahat ng problema ay may solusyon. Walang pagsubok na ibinibigay ng Panginoon na hindi natin kakayanin. Kung tayo lamang ay nagdarasal at nagtitiwala sa Kanya, kahit ng ating panalangin ay mabibigyan kasagutan sa tamang panahon. Paalala lang po na ito po ay batay sa pag-aaral at pananaliksik. Mas mainam pa rin na magpakonsulta sa doktor kung makakuha na rin ng tamang payo, lalo na at magkakaiba po tayo ng kondisyon. Mag-iingat po tayong lahat. Sana po ay manatili tayong malusog. Salamat po sa pakikinig. Sana po ay may natutunan ulit kayo sa akin. Please like and subscribe. Hanggang sa muli.